kailangang mag-import ng bigas. Yan ang binigyang diin ng ilang grupo ng mga magsasaka. Sa sidelines kasi ng ASEAN Summit sa Indonesia, sinabi ni Pangulong Marcos na bukas siya sa mungkahing 5-year importation deal ng Vietnam. Humiling din ang nagsisilbing agriculture chief ng mas maluwag na guidelines sa pag-i-import ng bigas mula Cambodia dahil na rin sa banta ng tagtuyot. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, may sapat na supply ang Pilipinas, lalo't malapit na rin ang peak ng harvest season. Walang problema kung buffer stock ang layunin, pero kung unlimited importation na naman, for the past 5 years, hindi siya nakatulong para ibaba ang presyo. Halos 90% ng inaangkat na bigas ng bansa nanggagaling sa Vietnam. Hindi rin naman daw ito tumigil. Hanggang nito nga lang katapusan ng Agosto, nasa 1.97 million metric tons na raw ang pumasok sa bansa mula sa Vietnam. Sa DA na rin mismo na unang nanggaling na hindi magkakaproblema sa local supply. Based on our projections, magiging sapat naman po ang supply, 2.92 million metric tons by the end of October 2023. Punto pa ng mga grupo ng mga magsasaka, lumulobo na rin ang presyo ng bigas sa global market. Tinatayang nasa $630 o higit 35,000 pesos na ang kada metriko tonelada ng bigas mula Vietnam, kumpara raw sa higit $400 noong 2022. Ayon sa kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, kung may panggastos ang gobyerno sa imports, bakit hindi na lang daw ilaan sa ayuda sa mga magsasaka? Ang tanong dito, saan ang priority ng pera mo? No? Yung priority ba natin ngayon, ipang-aangkat natin sa loob ng 5 taon o dapat paggugulan natin yan yung pagpapalakas ng lokal na produksyon natin ng palay at bigas sa bansa. Hindi rin daw makakatulong kung ibababa ng gobyerno ang taripa sa rice imports. Dagdag ng KMP, mabuti pa raw kung isususpinde ang rice tarification law at mapapayagang magbenta muli ang National Food Authority o NFA ng bigas sa mga pamilihan sa halip na pang buffer stock lang ang papel nito. 3 taon na tayong nasa mababang taripa sa bigas. Mula 2021 hanggang ngayon, hindi bumaba ang presyo ng bigas. Bagkus, talagang nahirapan ang ating mga farmers. Kaya nagtataka tayo, bakit na naman ibabalik sa dating problema na unlimited importation na walang nakinabang kundi mga importers din. Nasa 7 million metric tons ng palay ang inaasahang aanihin hanggang Disyembre, natatagal daw hanggang first quarter ng 2024. Carrie Cator, CNN Philippines.